talo na naman si Jinggoy. Talo na naman si Jinggoy. Naalala natin na noong kasagsagan nitong mga hearings ng Blue Ribbon, ng Senate Blue Ribbon tungkol sa anomalya sa flood control, isa sa controversial na mga na whistleblower o nagbunyag ng mga nalalaman niya, itong dating Assistant District Engineer ng Bulacan, First District Engineering Office. Itong si Bryce Hernandez. Ito yung kanang kamay ni Alcantara eh. Si Alcantara ang District Engineer. Siya yung Assistant District Engineer, Assistant DE. Oh. Pero ang nauna kasing nagdesisyon na mag-cooperate na, sabihin na ang lahat niyang nalalaman, itong si Bryce Hernandez. Nung una, si Engineer Alcantara, hindi, ayaw niya magsabi ng totoo. Kaya nga sinasabihan na siya ni Bryce Hernandez na, DE, sabihin mo na yung nalalaman mo, magtulungan na tayo. Pero itong si Bryce Hernandez, kaagad-agad, nagsabi na kaagad ng mga nalalaman niya. Inilahad niya na kaagad. At naging controversial ito si Bryce Hernandez kasi ang una sa mga kaagad pinangalanan niya ay si Villanueva, si Joel Villanueva at saka itong si Jinggoy Estrada. Ngayon, itong si Jinggoy Estrada nag-file ng reklamo sa Department of Justice, perjury, laban dito kay Bryce Hernandez. Kasi kasinungalingan daw ang sinasabi ni Bryce Hernandez at yung pagsisinungaling daw nito ay malicious. Malicious daw, talagang ang purpose daw nito ay siraan siya. At dahil nagsisinungaling siya sa kanyang sinumpaang salaysay, kinasuhan niya itong si Bryce Hernandez ng perjury. Kaya at pinagmamalakihan ni Jinggoy, sabi ni Jinggoy, hintayin mo Bryce Hernandez, sinampahan na kita ng reklamong perjury sa Department of Justice. At pag lumabas yan, pananagutan mo yung ginagawa mong paninira sa akin. Yun ang sinasabi ni Jinggoy. Pero naglabas na ngayon ang desisyon ng Department of Justice. At ang desisyon ng Department of Justice, dismissed. Dinismiss ng Department of Justice yung kasong perjury ni Jinggoy Estrada laban kay Bryce Hernandez. Anong dahilan? Una, hindi naman ibig sabihin na may mali sa sinabi ni Bryce Hernandez o medyo may pagbabago sa mga sinasabi niya. Hindi naman ibig sabihin may mali sa sinabi niya or may ilang inconsistencies. Hindi ibig sabihin yan na guilty na siya ng perjury. Kasi pag sinabi mong perjury, ibig sabihin, alam niyang mali yung sinasabi niya, alam niyang kasinungalingan yung sinasabi niya, kaya lang, talagang nagsisinungaling siya para lang siraan ng isang tao tulad ni Jinggoy. Kaya lang, ayon sa Department of Justice, hindi naman dito napatunayan na si Bryce Hernandez ay nagsisinungaling. At yung kanyang mga sinasabi ay may mga contradictions or inconsistencies. Hindi. Kung mayroon mang inconsistencies, normal yun. Ang importante, sa paniniwala ni Bryce Hernandez, sa nalalaman niya, totoo yung sinasabi niya. Kung kinalaunan man or sa ebidensya man maipakita na hindi totoo yung sinasabi niya, hindi pa rin ibig sabihin na perjury yun. Kasi yung sinasabi niya ay based sa paniniwala niya, based sa nalalaman niya. Ngayon, kung sa bandang huli, mapatunayan halimbawa ni Jinggoy na hindi totoo yung sinabi ni Bryce Hernandez, hindi ibig sabihin perjury yun. Ibig sabihin, mali lang yung alam niya. Ang perjury kasi, ayon dito sa desisyon ng Department of Justice, alam mong mali ang sinasabi mo, alam mong nagsisinungaling ka, sumumpa ka, kahit alam mong mali yung sinasabi mo, sumumpa ka, sasabihin mo ang totoo. Ngayon, kung napatunayan later na hindi totoo yung sinabi mo, hindi ibig sabihin perjury yun. Ang importante, nung sinabi mo yan, ang alam mo, totoo yun. Ngayon, kung sa bandang huli, yung mga ebidensyang present, kabaliktaran sa sinabi mo, hindi naman ibig sabihin nun, perjury ka na. O perjury na yung na-commit mong krimen. Kaya actually, maganda naman itong desisyon ng DOJ dito dahil ang ibig sabihin lang nito, sino man na magsasabi ng nalalaman niya, hindi siya matatakot na kasuhan ng perjury. Kasi ito, kung sinabi ng DOJ dito na perjury nga ang krimen na nagawa ni Bryce Hernandez, hindi na magsasalita ang ibang mga testigo.
Kasi baka yung mangyari sa kanila, matulad sila kay Bryce Hernandez na kinasuhan. Ha? At mag-aano na, magdadalawang isip na. Sa desisyon na ito ng Department of Justice, mahihikayat nito ang mga whistleblowers na sabihin nyo yung nalalaman nyo. Sabihin nyo, basta't wag lang kayong magsisinungaling. Basta't ang alam nyo, totoo yung sinasabi nyo, magtestigo kayo. Kung kinalaunan man, napatunayan na mali pala yung sinabi nyo, hindi ibig sabihin perjury yun. Ang perjury, yung alam mong mali ang sinasabi mo, alam mong kasinungalingan yung sinasabi mo, nanumpa kang sasabihin mo yon, sasabihin mong totoo yon. Yun ang perjury. Kaya dito, napahiya na naman si Jinggoy, umaasa siya na papaboran ng Department of Justice yung kaso niya laban kay Bryce Hernandez. Pero dito, pinakita dito ng DOJ na yung mga sinabi ni Bryce Hernandez, sinumpaan niya yon. At papanindigan niya daw yun sabi ni Bryce Hernandez. Tama yun. Kumbaga, sabi niya, magtitistigo na siya para sa gobyerno, state witness, para makulong, makonvict ang mga sangkot sa anomalya. At yung ginagawa niyang yan, tama lang yun. Sa desisyon na ito ng DOJ, may encourage si Bryce Hernandez na panindigan niya yung sinabi niya. Samantala, ayan, luhaan si Jinggoy Estrada. Akala naman kasi ni Jinggoy Estrada dahil senador siya, papanigan siya. Hindi naman. Hindi naman sa lahat ng panahon kailangan mong protektahan ang senador. Porque ba senador ka, puprotektahan ka ng batas. Hindi naman yun. Yan? Kung mali yung sinabi ni patunayan ni Jinggoy. Harapin niya yung kaso niya. Yan yung totoo siya. Ito naman mga kabunyog, mga kabayan. Itong si Harry Roque. Kinumentaryohan ni Yussi Claire Castro. Kasi sabi ni Yussi Claire Castro, mga kabunyog, ito umanong si Harry Roque, hindi mo maintindihan. Ayaw umuwi sa Pilipinas kasi wala daw hustisya dito. Pero gusto niyang pauwiin si dating Pangulong Duterte dahil dito daw dapat bigyan ng hustisya. Dahil okay naman daw ang justice system dito. Oo nga naman. Ano ba talaga, Roque? Hindi ka na maintindihan Sa bagay, mahirap naman talagang maintindihan yan si Roque. Nakikipaglaban si Roque, lagi niyang sinasabi, may gumagana ang hustisya sa bansa. Kaya dapat hindi sa ICC o sa dayuhang korte litisin si Duterte. Yan ang sinasabi lagi ni Roque. At ng mga DDS. Mayroon naman daw tayong functioning criminal justice system. Bakit daw kailangan pang dalhin sa ICC ang si Digong? Samantalang gumagana naman ang criminal justice system natin. Kaya sabi ni Roque, dapat pauwiin. Ibalik sa Pilipinas si Tatay Digong nila. Kasi doon na lang sa Pilipinas litisin kasi gumagana naman ang hustisya natin. Hindi naman daw tayo failed state. Hindi naman daw tayo isang bansa na bagsak ang justice system. Yan yung sinasabi ni Roque, mga kabunyog. Kaya ang pinaglalaban nila, pabalikin si Duterte. At dito na lang sa Pilipinas litisin dahil gumagana naman ang hustisya dito sa atin. Pero pagdating sa kanya, ang stand ni Roque, hindi siya babalik sa Pilipinas. Mag-a-apply siya ng political asylum. Dati sa the Netherlands, ngayon naman Austria. Kasi wala daw maaasahan na patas na hustisya sa Pilipinas. Yan ang sinasabi ni Roque. Ano daw siya? Biktima daw siya ng inhustisya. Wala raw patas, fair o due process sa Pilipinas. Hindi daw patas ang justice system sa bansa natin. Kaya dahil dyan, pinipersecute siya, inaapi siya, kaya nag-a-apply siya ng political asylum. Kasi wala siyang aasahang hustisya sa Pilipinas. Ano ba talaga, Roque? Ano ba talaga? Ang nakakalito na yung mga sinasabi mo. Sasabihin mo, may hustisya, kaya dapat pabalikin dito si Tatay Digong nyo. Tapos sasabihin mo na naman, walang hustisya, kaya hindi ka uuwi sa Pilipinas. Parang ang issue ng gumagana ba ang hustisya sa Pilipinas, ang sagot ni Roque, depende. Parang pag tinanong mo si Roque, gumagana ba ang hustisya sa Pilipinas? Ang sagot ni Roque, depende. Bakit depende? Pagdating kay Digong, gumagana ang hustisya. Kaya dapat pabalikin siya galing ng ICC, pabalikin sa Pilipinas.
Yun ang ano ni Roque pagdating kay Digong. Pero pagdating sa kanya, hindi gumagana ang hustisya ng Pilipinas. Hindi patas ang hustisya sa Pilipinas. Ano ba yun? Depende pala yun. Pag kay Digong, gumagana. Pag sa'yo, kay Roque, hindi. Matindi talaga tong mga DDS na to. Matindi tong mga DDS na to eh. Hindi mo na maintindihan ang kanilang mga sinasabi.